hello. And good afternoon, Wonder VA. I am Blessy. I am Glenna, And welcome to our free weekly webinar. brought to you by Vain Philippines. Ayan, heart naman kayo dyan, Wonder VA, sa iparamdam ang pagmamahal kahit umuulan. Kamusta po ang lahat? Kamusta ka, Ma'am Glenna? Yes, nilalamig. Ito yung maulan ngayon. Sa'yo, anong klima? Ayun, Weather report. lakas ng ulan. At medyo kumakapit yung internet ko kahit na malakas yung ulan. Ayan. Pero sana lahat ay stable and safe. Yun ang mahalaga. Yes, sana okay po kayong lahat. Yan, pa-click naman po yung heart, yung ano pa ba meron dyan? Thumbs up, applause. Meron kayong makikita dyan sa reaction. Yun, gising na gising ang mga Wonder VAs natin, Ma'am Glenna. And as of now, we are 80 ba? 80 ba tayo ngayon dito sa loob ng Yes, Zoom? At 80. maya-maya ay magla-livestream na rin tayo sa Facebook. And if you want to invite your friends, you want to invite your family, your colleagues na gusto mong ma-invite sa webinar natin na may free certificate, isa nyo lang yung link na nakita nyo at i-forward nyo lang sa kanila para sama-sama tayo dito. No, Ma'am Glenna? Yes, everyone is welcome. Share nila. Yes, share lang natin sa iba. Free naman po ito. At wala po tayong ano dito, babayaran. So, For sure. magsasaya lang tayo habang natututo. Ayan. So, bago natin simulan to, Ma'am Glenna, syempre, lagi naman natin tong ginagawa. We always discuss the house rules. Yes, all right. So welcome again sa mga bago pa lang and thank you sa pag-attend sa mga suki natin. At itong i-share ko na house rules ay for sure alam na nila at ipapaalam natin sa mga bago nating mga attendees. Is my screen okay? Clear. Yeah. Okay, so house Yes, rule tayo clear na clear. always. Number one, please no bashing or harsh words. Let's be kind to one another. And then second one is please use the Q&A tab for questions dahil po ang sorry, excited ang aking screen. Ang ating chat box ay disabled po sa mga attendees. Kami po ay magsisend ng announcement and links para mamaya po ha, wala po muna magtatanong na attendance link at the very end po ito ng webinar. And please use your real name sa Zoom for you to know na yung question ninyo ang currently sinasagot na ating speaker and also mamaya para sa ating palaro. And ang palaro natin, pag natapos na po ang presentation and discussion with our guest speaker. Number 4, 5 na pala, please stay until the end of the session for the attendance link. Yung po namin ibibigay ang free certificate. And also number 6, don't worry sa mga nalilate ng pasok dito at may mga gustong i-replay. This session is recorded. Just go to our YouTube channel and pinapost mo namin doon ang ating mga recorded webinars. You can share it to your friends and also to your loved ones or sa mga gustong maging virtual assistant. Okay, so that's all for me, Bless. Back to you. Enjoy learning from Wonder VAs. Thank you, Ma'am Glenna. And of course, again, mini-welcome natin lahat ng mga first time lang umattend dito sa ating free webinar. Siguro ano, Ma'am, i-exercise natin yung Q&A tab bago Mm. natin i-introduce yung speaker natin for today. I-ano naman natin, i-type natin dito sa Q&A tab kung taga Yan. saan ka, favorite color, who Mm. is your first crush? Ay, ang dami. Ang Slang book tawag ba to? dito. Hindi. Kung taga saan ka lang at kung maaraw ba or maulan sa lugar mo ngayon. Go guys, i-type nyo dyan sa Q&A tab, taga saan at kung anong Yes. lagay ng panahon. Oo nga pala, Ayan. naka-live tayo sa Facebook, Blessy. So sa mga nandun sa Facebook Ay, at gusto makakuha ng free certificate, nakandyan nakapost po ang ating Zoom link and then you can join us. Available pa yes. po madami pang mga seats. Slots. Yes. Pasok pa kayo, guys. Ayan, may mga nag-chat na Ma'am Glenna, taga Bacoor, si Maria Cristina. Maulan din sa lugar niya ngayon. Sana hindi masyadong Ayan, sino pa? malakas. Si taga Batangas, si Madel. Maulan din sa lugar nila. Ingat-ingat po. Ayan, next. Si Angelica, taga Las Piñas. Si
Sino pa ba to? Si Richelle, taga Cavite. Rainy season pero walang flood naman sa ngayon. Ay, thank you naman. At walang baha sa Yes, and lugar mga nyo taga ngayon. Legazpi, si Victoria, si Madel ng Santo Tomas, Batangas. Okay. Ayan. Uy, si Gretchen. Sabi niya, maaraw na umaga from Nairobi, Kenya. Wow, Hi, good wow, good morning. morning. Good morning. Thank you for joining us. Sino pa ba? Thank you sa mga nagko-comments. Ang dami. Hindi ko na makita yung iba. Oo. Sobrang dami na nagme-message. Thank you sa mga nag-respond at sa mga nag-chat dyan sa Facebook. Sorry, di namin kayo nakikita ngayon. Pero kung gusto niyo pong maka-join sa games at makapag-chat sa Q&A tab, pasok po kayo dito sa Zoom link. Nandiyan na po sa caption, nandiyan na rin po sa comment section. So, wag na nating patagalin, Ma'am Glenna. I-introduce na Yes. natin yung speaker natin for today at sobrang excited na ang lahat ng Wonder VAs 1 p.m. pa lang talagang nagchat-chat na sila sa amin na ma'am, nasa na po kayo? Charot, hinanap na tayo dahil sobrang gusto na nilang matuto dahil ito po ang topic natin for today. It's about AI na makakatulong sa atin as a virtual assistant or as a working from home citizen, as a remote worker. Yan. So, wag na nating patagalin. Our speaker for today is a true trailblazer when it comes to technology and education. She holds a Doctor of Laws degree and is an accredited trainer and resource speaker for DICT. She's also a woman of business owner trainer for ASEAN with an impressive background as a digital and public relations strategist. Currently, she serves as the lead trainer on artificial intelligence at Simplif AI and has also founded two nonprofit NGOs dedicated to public policy and open education across East and Southeast Asia Pacific. So guys, tulungan nyo ako na i-welcome yung speaker natin for today at i-click nyo na lahat ng mga reaction dyan, yung heart, yung applause, at yung celebrate. And please welcome our speaker for today na magdi-discuss about AI that can transform the way we work as virtual assistants, Ma'am Vange Padilla. Wow, daming heart. Hello, Coach Coach. Vange. Hello, everyone. Thank you for your very warm and very lively na mga emoticons na nakikita ko. Maraming salamat. Hello from Cebu. Ang weather dito ay mainit, walang kaulan-ulan. So, hopefully you stay dry, everyone. So, hello from wherever you are, kung saan man kayo ngayon. Nakikita ko yung sa Q&A, ang dami-dami, kung saan-saan kayo nanggaling sa Pilipinas. So, magandang hapon, magandang araw, magandang umaga from wherever you are. Ayan, the floor is yours, Coach. You may now share your screen. Okay, so ang ating topic for today is artificial intelligence. We wanted to know, I'm sure meron kayong mga burning questions dyan, kung tayo ba ay replaceable as human beings. Mare-replace ba tayo ni AI? Yun yung burning questions natin. And even if we go out speaking with other Filipinos or Filipinas. Kasi right now, inclined ang Simplify to market sa mga Filipinas talaga on introducing AI, building with AI, educating Filipinas about AI, ganyan. Kasi we are preparing them for the future of work. So ang future of work will be human plus AI. Okay? Hindi i-replace ng AI ang humans, pero ang i-replace ng AI ay yung mga trabaho, yung mga tasks na ginagawa ng human na masyadong redundant or routinary. Kasi i-automate na niya. Yan. So maraming mawawalan ng trabaho, lalo um, yung mga nasa remote work, like yung mga data entry, transcription, marketing, sales, ano pa ba, voice, yung mga voice transcription, research, content creation, halos lahat yan pwedeng kunin ni AI kasi pwedeng ipagawa kay AI. Okay, so let's proceed. The AI revolution is already here, like everybody's talking about AI, but up to now, 41% of workforce
is being reduced by the companies because companies plan significant automation-driven jobs, but there will be job cuts by 2030 ng 41%. So kung tutuusin mo yan, kung ngayon mo palang titingnan, so it's barely like 5 years away, and ang laki ng chunk na kukunin niya, 41% ng workforce, I mean human workforce reduction. So talagang matatakot ka, kakabahan ka. Ito bang industry ko ay kasama doon sa ma-automate? Ito ba yung industry ko will be one of those who will taken over by AI? So there is also a rapid transformation because AI is evolving from simple chatbots lang na nakikita natin. Minsan may mga Facebook pages na may mga chatbots, di ba? So na-experience natin yan. May mga websites na mayroong mga chat support. So those are chatbots. And then meron ding mga sophisticated na mga autonomous systems or what we call AI tools, AI systems, AI everything na pwede na nilang pwede na sila mag-evolve on their own. I mean, hindi na nila kailangan na lagi pa silang sinusubaybayan ng humans because they learn on their own, they evolve on their own, but with a few commands from software developers or programmers or from the humans, kaya nilang mag-upgrade ng sarili nila. So this transformation is no longer a distant possibility. Nakikita na natin, it's right before our very eyes. When we do research, pag nakikita natin yung mga tech news, no, here and around the world, we can see that this transformation is already happening. And from customer service chatbots, na karamihan ay hinahandle ito ng mga humans, di ba? Yung mga VA works na nag-handle ng customer service, ito yung mga BPOs, di ba? Now we see that AI is doing these things and they handle even complex inquiries, di ba? Dati pagka hindi alam ng isang agent o customer service agent ang sagot, i-hand over niya doon sa kanyang supervisor and then supervisor sa manager. But now even AI, yung mga simpleng chatbots lang, kahit na mga complex inquiries, as long as nakaprogram yung sagot doon sa AI system, kaya nilang sagutin. They can call other people on their own. They can manage supply chain. And it's reshaping the workforce landscape. So dahil sinishape niya yung workforce landscape, because kukunin niya nga yung mga redundant na mga trabaho or kukunin niya, gagawin na niya yung mga paulit-ulit na ayaw gawin ng mga humans. Kaya nila ita-transfer siya kay AI. At mas mabilis ang kanyang pag-transform. So yung mga organizations like yung mga corporate, the businesses, governments, etc., they wanted this kind of technology, this disruptive and innovative technology because of the cost and the speed. So this is not just about future prediction. This is about understanding the immediate changes that are currently occurring across all industries worldwide. So hindi lang ito sa isang industry. It's multidisciplinary, it's happening around industries, it's disruptive. Kaya nga, di ba, natatakot halos lahat kasi kukunin daw ng AI yung kanilang mga trabaho. So this is the figures that researchers and AI companies are looking at when we say the AI job disruption reality. Pagka tinignan natin, 300 million of jobs are at risk. So ayon ito sa isang research company or knowledge company na tinatawag nilang Goldman Sachs. So pinipredict nila, pinoproject nila that by 2030, 300 million jobs are at risk. So you have to ask yourself, is my job included there or is my industry included here? But then 170 million jobs globally will be available. And these are new jobs. These are what we call human plus AI collaboration or people plus AI collaboration. Or sometimes it's called new jobs that are emerging. Sometimes they are called human in the loop plus AI or hybrid jobs. Yeah. So ito yung mga lilitaw. So kung makikita nyo yung disparity, almost kalahati. 170 million lang yung makikreate na bago
Diba? But then again, 300 million yung mawawala. Okay, so this is the critical question for all of us. Are we going to adopt or are we going to be obsolete? How do we become obsolete? Siyempre, pag hindi natin inaral ang technology, pag hindi natin inaral, hindi natin minaster yung pakikipag-usap kay AI, if we do not take advantage of the benefits that AI is providing us or giving us, then siyempre, magiging obsolete ka. Kasi, di ba, ang hinahanap ng mga employers, ang hinahanap ng mga companies are AI fluent na mga empleyado. And kasi Hoda, kahit saan ka man nag-graduate, kahit saan man galing yung diploma mo, anumang eskwelahan ka nang galing, walang pakialam sa iyo ang employer. Ang pakialam lang nila or ang gusto lang nilang malaman is ano ang mga skills na alam mo na magagamit nila para sa kanilang kumpanya or ano yung mga skills na maitutulong mo, na meron ka na maitutulong, makakatulong sa company na meron sila. So that's will be your critical question. Okay. So ano yung mga jobs that are most at risk? So data entry clerks, gagawin na yan automated. Telemarketers, meron na ngayong voice AI and yung AI agent na pwedeng tumawag at mag-market doing cold calls and lead generation. So mawawala na rin yung telemarketers. We have basic customer service. Yun nga yung sinabi ko kanina because chatbots will be resolving 80% of yung routine ng mga customer inquiries. So kung mapapansin nyo ngayon, pag tumawag kayo sa mga iba't ibang helpline or customer support ng mga ibang organizations or most of the organizations, karamihan dyan chatbot na yung nagre-reply, hindi na dyan tao. So retail cashiers, because uso na ngayon yung parang self-checkout and AI na yung ginagamit nila. Scan na lang nila or QR, then mag-check out na siya mag-isa, and then pag in-scan mo ulit yung wallet mo or yung payment portal mo, babawasin na rin niya. So ang gagawin mo, ano ka na lang, ibabag mo na lang yung sarili mo binili, di ba? And paralegals, because paralegals are legal professionals that deal with case management, document preparation for clients, legal research, ganyan. Kaya na lahat yan gawin ni AI. So these are but few. Kanina, during our seminar here in one of the events that I'm attending, napakadami ng jobs na pwedeng kunin ni AI. Even coding, programming, content creation, halos lahat yan na mga ginagawa ng mga virtual assistants, kukunin na ni AI because they are redundant and they are routinary. Okay, so this is one of the London case study wherein over 700,000 jobs are facing AI disruption in these specific roles sa London lang. So imagine mo yung population ng London, tapos siguro sabihin na natin na out of the million population, 700,000 ng jobs ang posibleng kunin ni AI, 'di ba? Because they are repetitive, they are data rich, 'di ba? Doon nag-ooperate si AI 'di ba? Doon siya nagtitrain yung data. Yung data ang teritoryo niya. So once na meron siyang data, nakakuha siya ng data, pwede mo siyang i-manipulate, pwede mo siyang gamitin, pwede mo siyang kunin, and pwede niyang i-convert ang data na meron siya para makapagbigay sa iyo ng answer or para gawin yung trabaho mo. And rule-based tasks. Because once you talk to AI, meron kang rules na sinusunod, diba? May procedures na sinusunod. Which is, yun yung sweet spot ng AI automation. Kasi yun naman yung iti-take over niya na trabaho. So these roles involve predictable patterns kasi nga routinary siya, so predictable. 'Di ba? So pag predictable, madaling hulaan, madaling gawin, madaling ma-master. Okay? Kasi natuturo na yan lahat sa machine learning. Nakuturo na yan ng algorithms. Okay, so dahil natuturo yan sa machine or natututunan yan ni machine, then mas mabilis mag-master si machine ng mga information. And mas efficient siya, ikukumpara mo sa tao. So sa Amerika naman, para hindi naman tayo biased sa Europe, in the US, several hundreds of thousands of jobs were already lost to AI. Nakikita nyo Amazon,
makikita nyo or makikita nyo sa mga balita, Amazon, Microsoft, Google, halos lahat ng Salesforce, halos lahat ng mga tech companies sa Silicon Valley, nagkakaroon sila ng mass layoff. Why? Because of the redundant tasks na ginagawa ng human na pwede namang gawin ni AI. Like for example, yung mga engineers, mga coders, yan, nare-replace na yon ng artificial intelligence. Eh, kumusta naman dito sa Pilipinas? Diba? So in the Philippines, we still have a slow adoption. Konti pa lang yung nag-a-adapt ng AI. Pero sooner or later, even the college students now will eventually find jobs that require AI fluency. So pag graduate nila, kailangan meron na silang AI fluency para magiging hireable sila. Kasi kung hindi sila marunong sa AI, hindi sila fluent sa AI, anong trabaho ang nag-aantay sa kanila, lalo sa digital transformation na minamandato dito sa ating bansa. Okay? Okay. So next, we proceed to the data paradox. So bakit yung mga ibang jobs are more vulnerable than other jobs? Ano ba yung mga hindi kayang kunin ni AI? So there are there are two kinds of jobs that will be hard for AI to do. Number one, yung mga hard skills. Like, kunwari, yung mga plumber, di ba? Siyempre, hindi kukunin ni AI yan. Yung mga creative, kaya niyang kunin. Pero yung creative tasks, no? Hindi, yung, kunwari, ikaw ang magko-command. Ito yung gusto kong mangyari. So, iko-command mo si AI. Ikaw na nagko-command, siyempre, hindi niya yung kukunin. Kasi hindi niya alam kung paano niya gawin. Kaya niyang gawin lahat ng creative, pero dapat may magko-command sa kanya. So, human pa rin ang gumagawa nun. Unless siya mismo yung mag-command sa sarili niya. Pero, kailangan pa rin merong human in that. And then yung mga strategic na mga trabaho or mga tasks. So, si AI, kaya niyang bumuo ng strategy. Okay? Kaya niyang bumuo ng strategy. Mas magaling pa nga yung strategy niya kaysa tao. Pero, hindi niya kayang mag-implement ng strategy. So, sino mag-i-implement? So, human pa rin. Okay? Yan. So, ano yung mga vulnerable jobs? Sinabi ko na kanina, software coding, yung mga customer database, kasi kaya namang buuin yan ni AI. It can be based on predictive data. Tapos yung mga autonomous driving edge cases, and then yung human behavior prediction. So ito yung mga ito yung dito siya naglalaro sa high data versus data scarce na advantage. Okay, so nagtatribe kasi si AI sa isang environment na mayroong massive data. So pag wala naman siyang data or konti lang yung data niya, syempre ang mangyayari dyan, minsan nag-hallucinate siya, minsan naman nagbibigay siya ng iba na information. Or sometimes we think that AI will give you parang false information or kulang na information. Kaya sinasabi nila na, oh, may hallucination, may bias. But then ang surprising result nito, when it comes to coding jobs, they may face faster AI disruption than driving jobs. Despite driving appearing less complex, the availability and quality of training data often matters more than the perceived difficulty of the task. So ano ang ibig sabihin nito? Talagang nagtatribe siya sa mas maraming data. Nahihirapan siya kung wala siyang data na makukuha or kung autonomous lang yung cases. Mahirap niyang gawain. Kaya yung mga ibang, like, kunwari, mga special tasks na very specific yung mga requirement and kailangan talaga human intensive, syempre, yun yung mga bagay na hindi niya kayang kunin. Kasi yung training data niya kulang doon sa aspeto na yun. So, I hope that makes sense. Mahirap siyang, I hope hindi siya mahirap intindihin pagdating doon sa bakit yung mga ibang trabaho ay madaling kunin ni AI versus ano yung mga trabaho na hindi niya kayang kunin or mahihirapan siya. So ano yung mga real world success stories na kailangan nating malaman? Siyempre, you can, as a human, become, like for example, ikaw, dating trabaho mo ay data entry. So meron kang trabaho na as virtual assistant, data entry ang trabaho mo. You can convert yourself into a data analyst. So there are former data entry clerks that are successfully transitioning from analytics roles or analyst roles by learning
coding. Mag-aaral sila ng coding, Python, SQL. Tina-transform nila yung mga manual processor para maging strategic interpreters of information or data. Meron din yung mga dating telemarketer, pero ngayon, nagiging customer success sila. Customer success officer. So may mga sales professionals na dati lang tumatawag sa telepono, bebentahan ka, mag-offer ng mga products or services. Pero ngayon, kino-convert na nila yung mga information na nakukuha nila from the customer database into a paying customer. So nagko-convert sila. Okay? So others naman, pagdating naman sa ibang success story, ay yung healthcare innovation. So medical professionals are embracing AI diagnostic tools while doubling down on empathic patient care, creating more effective and compassionate healthcare experiences. So before kasi, ang mga medical professionals, syempre, mag-a-attend sila doon sa diagnostic tools, mag-establish ng relationship and trust between the medical professional and the patient, ganyan. Pero ngayon, dahil marami ng AI tools at nare-revolutionize na yung healthcare industry, 'di ba? Yung mga diagnostic tools, AI empowered na. So, makakapag-focus na yung mga doctors ngayon, yung mga health professionals sa mag-build ng relationship sa mga clients, 'di ba? So, syempre, kakausapin ka na, mas may time na siyang kausapin ka, mas may time na sila na alagaan ka, mas may time na sila para ipaliwanag sa iyo kung ano yung mga nararamdaman mong symptoms, ganyan. So, meron din siyang kabutihan na nagagawa kapag nafe-free up yung time ng isang professional dahil ginagawa na ng AI yung mga ibang tasks na dati nilang ginagawa. So, which leads me to ask the question of what skills will keep you relevant? Ano mga skills ang pwede nating i-retain or magiging importante pa kahit na tayo ay nasa age na ng AI? So, one of the things that I wanted you to understand is for you to be able to adapt quickly and learn continuously. So, meron akong favorite na saying or quotation. Sabi niya, the moment you stop learning is the moment you start dying. So dahil syempre lahat tayo takot tayong mamatay. So ang gawin natin is lagi tayong nag-aaral. So naalala ko yung daddy ko when he was still alive. Sabi niya sa akin, naiinis siya sa akin kasi kahit na kapapanganak ko pa lang, diba, syempre nanay tayo, kapapanganak ko pa lang, kakahiwalay ko sa asawa ko, yung mga ganun. Pero aral ako ng aral. Basa ako ng basa ng libro, I can read anything, mahilig ako mag-research, ganyan. So sabi ng daddy ko, nagtataka ko sa'yo, sabi niya, ayaw mo namang mag-advance study, pero hindi ka naman tumitigil magbasa, hindi ka naman tumitigil mag-aaral. So sabi ko, kasi sabi nila, if you stop learning, you start dying. So syempre, dahil pag hindi nagiging na-sharpen yung brain ko, sabi ko, baka mamaya wala na siyang gamit. Kasi nga, hindi na siya sharpen. So ito rin yun. Ito rin yun. Now we see the importance of adaptability and continuous learning. Kasi kapag lagi kang nag-a-adapt, hindi na nai-stagnant yung kokote mo. Hindi na stagnant yung buhay mo. Kasi lagi kang may bagong natututunan. Even if it's so hard, even if you're afraid to learn AI, you have to really learn AI kasi ito lang yung way para makapag-cope up ka, makapag-adapt ka, and ma-future-proof mo yung sarili mo or yung career. Okay? And then, I cannot overemphasize this one. You have to have essential soft skills. Why? Because communication, leadership, creativity, and emotional intelligence are the most prominent human essence or has essence of human when it comes to technology, because these are qualities that will increase in value later on. Okay, and then syempre, technical proficiency. So, when I started learning AI, hindi naman ako yung maaga talagang natuto ng AI. So, kung titingnan nyo, ang middle age na ako, hindi na ako bata. Hindi na ako katulad siguro ninyo na ang bilis ng learning process. Sa akin, medyo may mga traffic na sa brain cells ko. Pero, hindi ibig sabihin na porque tumatanda na ako or na ina-acknowledge ko na, okay,
nagkakaedad na ako, ay titigil na ako mag-aral. So kahit na mahirap yan, sabi ko nga noon, siguro kung hindi ako nag-law school, siguro nag-code na lang ako. And even if kahit anong gusto kong aral sa coding, hindi ako talaga matuto kasi hindi ko yun linya. Pero nung dumating yung vibe coding, itong AI ko, and then meron ng vibe coding, aba, 'di ba, natuto akong mag-vibe coding kahit na medyo thunders na tayo or sinasabi natin na, 'di ba, nagmi-middle age na tayo. So natuto pa rin tayo na mag-code na hindi ko inisip sa buong buhay ko na kakayanin ko palang mag-code. 'Di ba? So ano pa? Yung technical proficiency. Pwede kayong matuto mag-data analysis, 'di ba? Yung AI tool management o hindi ka marunong mag-code, hindi ka rin marunong mag-vibe code. Yan ang pwede mong gawin. You can manage AI tools like what I do also, and then kailangan marunong ka ng complex problem solving because if you know how to solve problems, then sabi nga nila, hindi ka magugutom kasi there's always an opportunity for you to earn revenue. Okay? So, masyado ba akong mabilis? O parang hinahabol ba ako ng bagyo? Okay, just tell me lang you can butt in. Natatakot ako kasi pagka walang sasalita. So, I just keep on going kasi alam ko naman nandyan lang kayo. Okay, preparing for your AI resistant future. Okay, so how do we AI proof our future? 'Di ba? Kasi syempre andyan na yung AI, alam na natin na by 2030, i-take over niya halos kalahati ng mga jobs na available in the market or sa mga industry. So, yun nga, based on my last slide, sabi ko nga sa inyo, embrace lifelong learning. Mag-aral kayo at huwag kayong tumigil na mag-aral even if hindi nyo kabisado yung industriya na pinapasok nyo. But hindi naman parang kulang naman yung aral ka lang ng mag-isa. Like for example, aral ka lang sa YouTube, aral ka lang sa ano ka lang sa mga online courses, yung mga free dyan. Kailangan meron ka ding mentor. Okay, so ganyan ako ng ganyan ng hair kasi mahangin dito sa labas. Okay, so you have to embrace lifelong learning. Kailangan ready kayo to develop your AI literacy and stay current with technological advances. Hindi naman masama na lagi kayong updated. Updated nga kayo sa showbiz happening di ba? So dapat updated din kayo sa mga technological happening, right? Yung mga technological advances, you have to understand how AI works and understand how AI will help you identify collaboration opportunities rather than threats. So, ang gusto kong, if there is one key takeaway for this particular session, ang gusto ko lang matandaan nyo, forget everything that I said, is you have to understand or identify collaboration opportunities rather than threats. Instead na iniisip nyo na matathreaten kayo ng AI, isipin nyo kung paano kayo makakapag-collaborate together ng AI. Right? So, that's one. And then number 2 is to cultivate human skills. Okay, bakit human skills? Siyempre, hindi ka magkukultivate ng AI skills kasi kanya yon, di ba? You have to focus on uniquely human capabilities like, creative problem solving, EQ or emotional intelligence, ethical reasoning. Nakikipag-reason out ka kay AI, pero nandun pa rin yung morality. Okay, nandun pa rin yung GMRC or good morals and, tama ba? Good manners and right conduct. And then yung complex communication na hindi kayang i-replace ng AI. So paano yung complex communication? O parang isipin mo, nakikipag-debate ka, di ba complex communication yon? Nag-iisip ka ng sasabihin mo sa debate, nag-iisip ka ng argument mo. Tapos yung depensa mo doon sa argument, kailangan clear yung message mo. So ganun din yung kailangan mong gawin para kay AI. So, pag nakikipag-usap ka sa kanya, kailangan may critical thinking ka, marunong ka makipag-argue. Don't take AI at its face value. Kailangan i-validate mo siya. Marunong ka pa rin na hindi mag-take ng tinatawag nilang AI slop or yung kung ano yung nilitaw niya sa'yo. Like for example, you are using ChatGPT, may tinanong ka sa kanya, and then yung reply niya sa'yo, iti-take mo na yun. Yun na yung paniniwalaan mo ever, hindi mo siya a-arguin. So don't do that because that's not one of the human skills. Okay? And then seek hybrid roles. So, ano ibig sabihin ng seek hybrid roles? Position yourself
in roles that combine AI capabilities with human judgment. So ito yung isa sa mga kailangan nating matutunan. No? Fundamentally, basically, kailangan alamin mo yung capability ni AI with your own strength or your own human judgment. Yung reasoning mo, yung judgment mo, yung opinions mo or yung mga conclusions mo, kailangan isasama mo siya together. Hindi pwede na i-dominate ka niya kasi hello, ikaw yung human, siya yung artificial. Okay? These positions, sorry, leverage technology with requiring human oversight and decision making. Kasi importante 'yon. Pag hindi ka convinced, 'di ba? Kahit naman tayo, pag hindi tayo convinced sa isang decision, 'di ba hindi tayo uma-agree or uma-agree tayo pero parang meh lang yung ating reaction, 'di ba? So ganito din sa AI. Kailangan din solve ka. Kumbinsidong-kumbinsido ka na yung ginagawa ni AI, yung sinasabi ni AI ay tama because it agrees with your human judgment. Another thing is to be proactively monitor AI trends in your industry. So usually what I do bilang isang AI trainer, isang AI educator, at isang AI advisor, lagi akong nagmo-monitor ng trends. Pag open ko ng phone ko, kung makikita niyo yung phone ko, yung laptop ko, and all of those things are AI news, AI topics, AI lahat. Halos di may mga political pa rin pero hindi ko siya pinopost, hindi ko siya binibigyan ng masyadong attention because I really monitor artificial intelligence so that when I train people, especially women, alam ko kung anong AI alam ko kung anong trend ang meron sa any particular industry because we operate on a multidisciplinary field. And then reskill before disruption occurs. Ano ang ibig sabihin nito? Mauna na kayo na mag-reskill. Alam nyo na yung industry na ginagalawan natin, which is yung virtual assistant, remote work, etc. Ganyan. Kukunin ni AI yan eventually. Okay? So, let's be honest here. Okay. Kaya nga sinasabi ko sa mga trainees ko, even sa DICT, yung mga trainees ko ng GBA na AI-powered, sabi ko, huwag kayong complacent because mas mabilis pa sa alas 4. Kukunin talaga ni AI yung trabaho nyo ngayon. So, what you have to do is you have to reskill. Mauna na kayong matuto kaysa kayo ang unang tamaan ng disruption ni AI. So, ito ang pinaka-importante. It determines your failure or success, yung early adoption. So mag-aral na kayo ngayon. Tuturuan na kayo sa amin sa Simplify. Early adoption provides competitive advantage and smoother transitions. The goal isn't to fight AI. We cannot fight AI. Of course not. Kasi tool siya eh. Let's evolve alongside it. Those who proactively adapt their skills and mindset will find themselves not just surviving but thriving in an AI-enhanced workplace for tomorrow or the future. Ano pa? These are the human skills that AI can't replace. Siyempre, nasabi ko na ito kanina pero ulitin ko ulit in detail. Number 1 is creativity and innovation. Diba? Kaya ni AI mag-produce ng mga creative content, everything creative, videos, images, infographics, slides, PowerPoint presentations, you name it, kaya niyang halos gawin. But then again, yung creativity niya, paano niya i-express yung creativity na yon? Pag walang nag-command, pag walang nag-prompt, anong gagawin niya? Diba? So, kailangan pa rin ng magpa-prompt. At yung magpa-prompt, meron siyang creativity. At yung creativity na yon, nanggagaling yun sa human. Okay? Innovation. Okay. So, innovation is doing new things about, old procedures, old processes. Original thinking, artistic vision, and breakthrough ideas remain uniquely human domains. So, kahit naman anong ilagay sa'yo ni AI na highfalutin words, mga techie, academic, research, kung ano man yan. Pero at the end of the day, innovation comes from humans. Emotional intelligence. Ano mang talino ni AI, kahit gaano man siya ka-smart, ano man ang mangyari, wala pa rin siyang emosyon. Wala pa rin siyang pakialam sa'yo. Kahit na nade-depress ka, nagkakaroon ka ng anxiety, natatakot ka, or whatever emotions that you feel, hindi niya ma-feel. Sorry, di ba? Hindi niya mamimik. Okay, mamimimik niya, pero yung truly feel, yung talagang parang human, relate na relate, hindi siya makarelate sa'yo kasi hindi niya talaga nararamdaman, hindi siya makakonect, hindi niya maintindihan
kung gaano ka-complex ang human emotions on a deeper level. Hindi niya talaga magagawa. Leadership and empathy, syempre, hindi siya marunong maawa, wala siyang malasakit, kaya niya mag-inspire ng mga team, pero yung pag-build ng trust, wala. And yung mga ethical decisions, nakalaan pa rin yan, nakadepende pa rin yan sa human judgment. Okay, so for example, therapists and mental health professionals remain AI resistant, but only if humans don't outsource empathy to chatbots. Kasi may mga chatbots ngayon na kapag lungkot-lungkutan ka, depression ka, pwede na silang maging therapist. Yung mga therapist chatbots. Diba? Yan. So may mga mental health chatbots na na-develop across the globe na pwede mo nang kausapin, pwede nang mag-assist sa'yo. Meron din ng mga robots na para mga life size na pwede mo nang kumbaga parang partner yan or meron silang tawag diyan. Yan, parang mga assisted na mga partners. Okay. So, ano pa? Become a problem solver, not a task doer. So, karamihan sa mga ginagawa natin ngayon ay tagagawa lang ng task. So, pag tagagawa ka lang ng task, hindi ka magta-thrive kasi kukunin na ni AI yun. Dahil si AI, tagagawa siya ng task. Kaya siya pinrogram or kaya siya ginawa simply because of the fact na kailangan niyang gawin yung task. Pero hindi niya kaya mag-solve ng problem kung hindi mo siya i-command. So, kailangan may problem solver prowess ka din. Meron expert ka on problem solving. Kasi si AI, nag-excel siya sa mga repetitive, redundant, data processing, pattern recognition, di ba? Yan, yun yung kanyang expertise. Pero ang mga tao, kailangan nilang maging expert sa pag-interpret ng data, pag-drive ng business, and yung mga strategic recommendations. Okay? So, kailangan yung value proposition mo would have to be anchored on creativity, on insight, and strategic thinking, and not just execution. Diba? Kailangan meron ka rin ng mga yan. Hindi lang basta parang AI slop, rely ka lang sa AI. Okay, ano pa? Sharpen yung human-centric na skills. Nabanggit na natin. Twice na nating nabanggit yung mga human-centric skills. Nabanggit na natin kung ano yung mga yon. So, tignan natin yung human advantage. AI can replace yung mga nuanced na human judgment or authentic emotional connection. Alam na natin yon. So, dun tayo mag-solidify. Doon tayo mag-build. Doon tayo magpaka-strong. Kasi yun yung superpowers natin. Okay? And then yung risks of over-reliance. Kasi kapag nag-over-rely ka naman on AI, so ano nang matitira sa'yo? Diba? Wala na. Wala nang matitira sa'yo kasi nag-over-rely ka na sa AI, diba? Okay, ngayon, 76% of our Gen Z population are using AI chatbots sa trabaho. That's good. 40%, 43% pala, admit na meron silang bias sa issues. Kasi merong mga prejudice ang AI. Siyempre, hindi naman yan absolute. Hindi naman yan ginawang perfect. So, meron pa rin yan bias. We have to build technical literacy kasi bakit yun importante? Because 78% of companies use AI. Sabi ng McKinsey na, so McKinsey is a knowledge-based company. Sabi niya, business functions study would need to understand AI basics. So AI basics is now a baseline expectation. Hindi na siya yung tipong optional. Upskilling in AI tools boosts your value and job security in any industry. So sabi na ng McKinsey yan McKinsey is a knowledge-based company, kaya yun yung kanilang strong conviction. Ito yung bunga ng kanilang report, yung mga research na kailangan mag-upskill tayo. Okay, so ang essence ng ating topic pa rin ay collaborate with AI. So ito yung future of work. The future of work is collaboration. Human collaboration with AI. May human creativity, dagdagan mo siya ng AI processing power for speed, accuracy, and data analysis. And i-combine mo yung excellence ng humans plus AI. So yan ang magiging superpower mo. For example, yung mga
healthcare professionals using diagnostics, improve patient care, mas napapalapit ng mga pasyente sa kanilang mga doktor, mas na-educate yung mga pasyente doon sa mga sakit nila, and naiintindihan nila yung language ng mga doctors because hindi nagmamadali yung mga doktor pag tinitignan nila yung mga pasyente kasi nagagamit na nila yung mga AI diagnostics. Okay? Ano ba? So, which comes to our question in the first slide. Yung conclusion na doon sa unang tanong natin sa ating first slide. So, now, let me ask you, with all the discussions that we have made for the last hour, okay, ano ang sagot natin dito? Are you replaceable by AI? So, it should be like, pwede kang mabago ng AI, but you should not be replaced by AI. AI will transform how we work, but full replacements remain rare. Hindi siya gaanong mangyayari, and largely avoidable with the right preparation. So, anong gagawin? Eh di mag-prepare ka na. Kasi kung hindi ka mag-prepare, talagang tatamaan ka o hindi ka man i-replace pero magiging kulang. Baka hindi mo magustuhan yung transformation after. So, you have to prepare. Yun yung lagi kong sinasabi, especially sa mga women. And then your choice matters. Your future depends on how you choose, how you decide, where you decide, what to do. Mag-a-adapt ka ba sa AI? Matututo ka ba sa AI? Makikipag-collaborate ka ba sa AI? Or gagamitin mo ba yung technology to your advantage? Or iiwasan mo siya na para siyang sakit? Or magpapadala ka sa takot? Yun. Or mag-evolve ka ba over time, di ba? Kasi syempre, mag-evolve ka ba or maging extinct? Yun yung mga tanong. So the real question here isn't AI will replace you, but the real question is how you will evolve alongside AI. So that will be so that you will be indispensable. Sabi nga nila, sabi din ng daddy ko, sabi niya, oh, no job is indispensable. Nobody is indispensable. Pero pag ikaw ay useful because of collaboration with AI, human people plus AI combination or fluency, sa tingin mo ba magiging dispensable ka pa? Malamang hindi, di ba? Hindi ka magiging dispensable. Magiging indispensable ka kasi kailangan ka ng kumpanya mo, kailangan ka ng trabaho, kailangan ka ng employer, etc. So what you have to do? You have read it already. You have to empower yourself, become indispensable in the age of AI. So the age of AI presents both unprecedented challenges and remarkable opportunities. There are certain tasks that will inevitably be automated, whether we like it or not. Talaga papalitan ni AI yan, kukunin ni AI yan, kakainin ni AI. So the combination of human creativity, yan yung ina-emphasize ko parate, yung emotional intelligence na hindi kayang gawin ni AI, and yung adaptability natin ensures that corporate professionals, yung mga nag-iisip ng mga professionals talaga, will not just survive but flourish. And yun naman yung gusto natin pa. We need to flourish. Especially Filipinos. We're very talented. We're very madiskarte. But we have to decide to learn and embrace AI talaga. So your replaceability is not determined by AI capabilities, but it is determined by your willingness to change, to grow, to adapt, to embrace AI, and collaborate with the human potential na meron tayo. Diba? Yon. So, guys, thank you for listening sa topic natin today. I hope you learned something. Let's keep the future human, di ba? Not only AI ang future or human lang ang future. Let's keep the future human by embracing both technology and our human valuable or value proposition. So AI is a tool, para lang din siyang any tool na pwede nating gamitin. We cannot be replaced, but we have to choose wisely para hindi niya kunin yung meron tayo ngayon. And I am advocating to invest for you, to invest in human skills. Uniquely human abilities and lifelong learning. Hindi ko naman sinasabi na tama yung ginawa ko. Pero at least ngayon, hindi ako pwedeng tamaan ni AI. Kasi mas
'Di ba? Na-prepare ko yung sarili ko. Mas na-prepare ko yung future ko to be AI resistant. I mean, AI resistant or future resistant. So dahil ngayon, mas na-deep dive ko yung AI, naging early adopter ako. Ngayon, I go out of my way, educating people, educating women, training for the future of work, and preparing kapwa Filipinos to embrace AI para hindi tayo maging obsolete. So what we are doing now is we evolve with AI and collaborating with AI, human plus AI collaboration to unlock new opportunities for us para hindi tayo hindi tayo mag-take over ni AI. So the future belongs to humans who evolve with AI and not to those who are against it. So I hope may natutunan kayo. By the way, again, I'm Vanch Padilla. I work for Simplify Advisors. I'm the lead trainer and educator or advisor for AI. I am an AI ethics officer and an AI consultant. So yun ang ginagawa ko. You can visit our website. You can email us. Kung gusto nyong matuto, we have master classes. May mga short courses kami or micro-credentials so that you can start your AI journey. So ang foundational na course dyan ay prompt engineering. So kahit na maraming prompt engineering courses online, so ang karamihan sa mga trainees na namin, sinasabi nila na hindi kailangan talaga namin ng human guide. Hindi kami pwedeng nag-aaral lang online or yung self-paced or yung natututo lang sa mga videos or whatever video source man yan. Kasi kailangan nyo ng mag-guide. Kailangan nyo pa rin talaga ng mentor. So, our office is based in Cebu and we also have in Makati. We hope that what you learned today magbabago yung inyong isip at inyong pananaw patungkol sa AI. So now I'm open to questions. I finished my slides. I thank you for your patience and for listening and going along with topic. Thank you, Coach. So, by the way, break muna po tayo, water break, CR break para makapagpahinga pa kayo while we are going to have our mini games for the audience. So, lang po, Coach? Alright, so guys, ready na ba kayo? Palaro lang tayo, okay, para mapahinga lang saglit si Coach. Na-stuck up siya sa akin. Alright, so let's do this. Share ko lang yung screen ko. Ready na yan sila. At may mga nakikita na rin ako ditong may mga questions na rin para masagot mamaya after the game. Sa mga hindi nanalo, hindi pinalad, meron po tayong next week at mag-join pa rin po kayo dito sa ating free webinar na ginaganap every Friday. Alright! So yun, nabalik po tayo kay Coach Bunch. Sa mga questions, meron na yata sila dito sila isend kanina sa Q&A tab. Meron na. So, kung meron na po kayong gustong sagutin na question, Coach Bunch, you can answer it na po. Kung may naalala po kayong gustong sagutin while we're back reading po dito sa questions. Pero, asa na ba yung nakita ko kanina? May nagtanong dito about AI. Mas bandang taas yata sila. Mga nauna nang nag-send. Ito po, may question from Amiel Manresa. Sabi niya, chatbot answers question in scripted manner. Yun po ang tanong niya. Kung yung chatbot daw po ay sumasagot ng questions in a scripted manner. Yung chatbot, depende kung ano yung finifeed mo sa kanya na database. Like for example, FAQs, di ba? Usually meron ganon. Yung, kung halimbawa, pinrogram mo si chatbot mo na sumagot ng frequently asked questions sa yung website or sa yung FB page, syempre, ang isasagot lang niya yung nakalagay doon na data. Hindi na siya masyadong mag-iisip kasi pinrogram mo na siya. Sinabi mo na sa kanya na, oh, ito yung usual na tinatanong ng mga customers ko. Like HM, how much yung product, how much yung service, where are you located, di ba yung mga ganon. So, meron na silang pre-program na mga questions and ikaw yung nagbibigay ng answer. So, normally, ganon lang din siya. Pag kung ano lang yung
pinrogram mo sa kanya, ano lang yung tinuro mo sa kanya, yun lang din yung ililitaw niya. Pero kapag halimbawa, binigyan mo siya ng freedom to craft conclusions or answers that are apart from or outside of the database or datasets na pinag-training mo sa kanya, yun yung isang bagay na pwede niyang gawin. So, literally, nalilimit lang si chatbot doon sa data na binibigay mo sa kanya. So, pag binigyan mo siya ng maraming data, syempre, kung ano yung saktong-sakto doon sa question na isasagot niya, doon niya kukunin. So, the more data, the huge yung ibibigay mo sa kanya na dataset, doon niya kukunin yung sagot. Ayun. May Thank you. tanong po dito si RV Faye Matienzo. Ano po ang favorite niyong AI na ginagamit? Ayun. Tatanong ko pa lang. Oo. So my favorite is actually ginagamit ko lahat. So gumagamit ako ng ChatGPT, gumagamit ako ng Gemini, gumagamit ako ng Perplexity, Copilot, ganyan. But my favorite is Claude. Kasi yeah, there will be kapag tinitinker nyo na si AI, meron yung isang AI tool na makikipag-usap sa inyo. Yung bang parang yung ka-vibes ko to. Yun. So, marami sa mga tao ang gumagamit ng ChatGPT, pero ako kasi, medyo weird ako eh. So, ayoko yung ginagamit na madami yung gumagamit. So, ayoko nang cluttered na kami doon. Parang dami-dami na gumagamit ng ChatGPT. So, ayoko gumagamit ng ChatGPT. Kay Google naman, kay Gemini, pag gusto ko yung matalinong masyado, yung discussion namin. So, nire-run through ko siya kay Gemini. Pero, the reason why hindi ako nagsistick sa isa is because ayokong nag-iiwan ng data footprint sa kanila. So, ibig sabihin, ayokong na-identify niya kung ano yung mga usual na tinatanong ko sa iisang AI kasi, syempre, pati yung answer niya, mag-iiba na. Kasi kung ba, parang napoprofile niya na ako kung ano yung mga usual na tinatanong ko, di ba? So, ang ginagawa, iba-iba yung ginagamit ko para nalilito siya. Ano ba naman to? Bakit iba-iba yung mga tanong niya? Kahapon, nagtatanong siya ng marketing. Ngayon naman, nagtatanong naman siya ng parang business hack. Ngayon naman, nagtatanong siya kung paano ma-replace yung AI ba ang mga tao. Yung mga ganon. So, mako-confuse siya. So, hindi niya ako sasagutin ng may bias kasi napo-profile niya na ako. So, ngayon, medyo satisfied ako na I'm using multiple AI na tools. Hindi ako nagsistick sa isa. Pero pagka gusto ko na ng parang nakikipag-deliberate, yon ginagamit ko si Flow. So, mas matino siyang kausap. Ayun. Thank you so Ikaw, Tsaka Les. napapagalitan ko kasi siya. Ina-argue ko siya ng todo. Oo. Siya yung tipong kahit naaway-awayin mo, hindi kanya nilalabanan. Katulad kay ChatGPT. Naghahanap sa akin. Magkipag-away sa iyo. Ikaw, Bless, anong AI ang favorite mo? ChatGPT din kasi talagang ginagamit ko for generating ideas, for getting knowledge. Pag di ko alam, may times kasi marami talagang tayong di alam na, and AI is really helping me then to get that idea. Pero, ayun, yung Claude, narinig ko na siya before, ganun pala siya. So, matry din siya minsan. Ikaw, Ma'am Glenna. Ako, favorite ko ngayon yung Google AI Studio, yung mga Nano Banana, ganyan, yung mga text-to-speech, kasi may mga video na ginagawa, tapos parang hindi ka na mag-record ng voice, or mag-generate ka na ng magandang tone of voice para sa brand. Yes. Mga Oo. editing, ganyan. More Oo, on. for editing nga. Ay, ito, Yes. may another question from Lovie Vinluan. How do we ensure that we keep up with the trend when AI updates rapidly? Do you have any recommendation on which pages to follow? Yun po. Which what? Which? Which pages to follow? Siguro mga Ah, influencers or mga sikat na page po na hmm. For me, ang ginagawa ko is I go to legitimate news sources and I subscribe to tech news. Kasi yung mga tech news, at least alam mo na-curate na yung mga yon, parang na-curate na sila ng AI na reliable. I mean, doon kasi, syempre sa phone, lalo sa phone ko, 'di ba, may algorithm yan na kung ano yung mga usual na chino-choose mo na mga pages dito sa phone, yun yung laging lumilitaw, 'di ba? Because of the algorithmic systems na in-embed ng phone companies like yung Android and
iOS, ganyan. So kung ano yung lagi mong binivisit, yun yung usually na nag-a-appear sa'yo on a regular basis. So since ako, parang I'm a sucker for AI news, pero yung mga legitimate sources lang yung binabasa ko. Hindi ako nag hindi sa iisang page, hindi ako masyadong nag-aano sa Facebook on AI news. Hindi, but I go and I verify yung mga sources. Like for example, uy, parang ano to parang fake news to So I go to the sources, yung mga reliable sources. Hindi ako basta-basta naniniwala anything posted on the internet. I always verify. Take note doon po, si Lobby po yan ay nagtanong. Thank you for that answer, Coach. Ayan. Meron pa bang question, Ma'am Glenna? Si Gretchen Naz, if we want to upskill, what courses do you recommend for us to take to be AI ready? Mga courses na po. Yeah, the first thing that I wanted to recommend, syempre bias ako, doon ako magbabias sa amin. Meron kaming courses on prompt engineering. Kasi yun talaga yung basic. And Yeah. I'm the lecturer for prompt engineering. So, yung prompt engineering kasi is the proper and effective way of speaking with AI. So, hindi ka makakagamit talaga ng AI kapag hindi ka marunong mag-prompt engineering. Kaya, talagang yun yung pinupukpok ko sa mga trainees ko. You have to master prompting, you have to master prompt engineering because that's the only way that you can derive your true value sa human AI collaboration pag marunong ka talagang mag-prompt. So, meron kaming prompt engineering course. We have like mga short-term course na micro-credential, nasa 1.5 lang yung isa, and then yung isa nasa 6,000 lang. Pero after mong matutunan yon, yung transformation mo iba ka ng tao. Like you are going to be a citizen of the future na because marunong ka na talagang marunong ka na talagang makipag-away kay AI. Yun. I love that. Sana nasagot is Gretchen. Ayan. Uy, meron mahabang question dito. Ito po, from Richelle, ang ganda ng question ni Richelle. Ma'am, ano po ang thoughts nyo sa mga tao, lalo na sa education sector, na ayaw pang mag-adopt ng AI? Since may mga educators, lalo na sa non-technical po, na medyo negative pa ang view tungkol dito. Paano po kaya natin sila ma-encourage na makita na reliable ang AI bilang assistant para maging smarter and easier ang work instead na maging harder? From Richelle. Actually, kaya ayaw nila kasi 'di ba parang lahat naman ng tao ayaw ng change. We love to resist change talaga. So hindi tayo masyadong open-minded kapag kasi sinasabi natin na kailangan nating magbago, kailangan nating mag-adapt. And based on societal records, ang pinakamatagal talagang mag-adapt for change ay yung academe. So hindi natin sila masisisi. Talagang 'di ba, ang tagal nating kumbinsihin yung mga academe. They're very skeptic about adapting to new technology and yung changes talaga na nangyayari. Pero if we show them enough na maraming benefits ang AI, syempre magbabago na rin yung isip nila. Like ngayon, sabi meron kasi akong mga nakakausap from the academe, especially sa mga universities, no. Pati mga professors, mga staff na dati hindi nila ina-allow yung kanilang mga students na gumamit ng AI. Pero eventually sinasabi nila sa akin na sila mismo gumagamit sila ng AI. So sabi ko, ba't niyo pinagdadamot sa estudyante? Sabi ko, dapat maglagay lang kayo ng perimeters, maglagay kayo ng guidelines. Na, for example, the students who would use AI, they have to be transparent about it. They have to be honest, diba? I-declare nila. So for example, this particular research, I used AI on this particular topic. O, diba? Tapos, sabi ni teacher, okay, anong part ng research mo, anong part ng task mo, anong part ng project mo, assignment mo, ang hindi mo ginamitan ng AI. 'Di ba? Pag sinabi niyang teacher or professor, ginamitan ko po siya talaga ng AI. So, syempre, tatanungin mo siya, okay, what's your point? Bakit hindi ka na nag-isip at bakit ipinaubaya mo na lahat kay AI? So, doon mo na siya i-grade. Pero yung sasabihin mo na ayaw nilang gagamit yung mga estudyante nila ng AI, so,
hindi yan magtatagal. Kasi sooner or later, di ba, the more mong pinipigilan ang technology, the more na yung mga tao mag-aalpas. Kasi karapatan nilang gumamit ng teknolohiya at hindi mo sila pwedeng bawalan. Kasi buti sana kung self-righteous ka rin na hindi ka rin gumagamit. Eh what if gumagamit ka, nagbabawal kang gumamit pero ikaw yung gumagamit. So meron siyang disparity. Meron siyang ano, hindi siya fair. 'Di ba? So, 'yun. Hindi natin mapigilan yung mga estudyante na gumamit ng Lalo't nandyan lang, madali lang i-access. Wala makakahindi. Yeah. Sana Okay. nasagot, Rochelle, ang iyong katanungan. Ayun. Sabi ni Rochelle, salamat po ng marami. Very well said po. Fact. Sabi niya, fact. Thank you, Coach. I think last ilan na lang po ba, ma'am, ang pwede natin? Last one. Ayan, ang pangmalakasan na question is from, I think ito po, from Liz. Since most of our participants are aspiring and beginners, ang tanong po niya is, can you share at least a little how to prompt AI properly, on how to use it properly po, to prompt? Yeah, mahirap siyang i-demo ng actual, pero kung ano kasi, kung beginner talaga, ituturo sa kanila yung ground zero. Kasi nung ako din, nung una, kahit na anong aral ko online, kahit na anong nood ko din ng video, pag hindi ko talaga siya tinry at wala talagang nag-walkthrough sa akin, talagang hihirapan talaga ako, nako-confuse ako. So I keep getting vague answers because I keep on doing vague prompts, 'di ba? Kaya yon, kaya doon sa structured lesson, makikita nyo doon or matututunan nyo doon kung paano talaga makipag-usap kay AI. For example, sinabi mo na, okay, generate an image of a monkey eating a banana pero ano siya hyper-realistic chuchu ganyan medyo vague yung prompt mo. Syempre pag nag-reply sa si AI, kung hindi mo talaga super in-specify yung prompt mo, mag-generate siya ng kung ano lang yung meron sa kanya. Kasi nga, vague nga. Kaya nga, nag-hallucinate yung mga artificial intelligence tools kasi hindi tayo super specific. Kaya nga, kailangan mo matuto ng prompt engineering. Kasi yun talaga yung determinant kung paano magiging successful yung pakikipag-usap mo kay AI. So mahirap siyang i-demo kasi iba-iba ang ating objective, iba-iba din yung ating gusto. There's no such prompt as a one size fits all prompt na pwedeng ituro. Like for example, abacada, walang ganon kay AI. Walang ganon sa prompt. So kailangan talaga, depende sa kung ano yung nandito sa isip mo na gusto mong gawin niya. So very specific kung ano yung gusto ko mag-produce ito ng eagle na kumuha ng parang fish sa isang ocean, yung gano'n, yung parang kinlo niya yung fish na video, yung eagle, kailangan yung balahibo niya, ganito, yung pakpak niya nakaspread, yung mga ganun. Kailangan mo talagang i-specify lahat yon. Kasi kapag vague lang o parang wala lang, hindi hindi ka matutuwa, maiinis ka lang, tapos magsasawa ka sa kakausap sa kanya kasi hindi niya pa ikaw naiintindihan. Yeah, Ganun. totoo. Hmm. Mananawa ka ng do better. I Oo, don't like that. exactly. Mag-aaway lang kayo. Sabi mo sa kanya, wala kang kwenta, hindi mo ako naiintindihan. Basta lalayasan mo na lang siya. Pero in Okay. truth, syempre, hindi niya ikaw masagot na, bakit kasi big ka kasing mag-prompt? Yan. Dapat Yes. kasi very specific ka Mm-mm. yung gano'n. Maidagdag ko lang doon kasi doon sa isa ko na panood na video, dapat daw meron kang AI prompt flows. Dapat meron kang goal, merong role na sinasabi mo doon kay AI, kung ano yung context, kung ano yung ayaw mo. Pagbigay ka din ng mga samples at kung sakaling mga tones, friendly tones, professional, yung mga ganun. Kasi nga kapag kunwari, very short lang yung inano mo, huwag kang mag-expect ng yun talaga matatarget niya agad yung gusto mong result na prompt or kung ano man yung gusto mong lumabas dun kay AI. So, dapat, okay lang kahit mahaba yung i-chat mo sa kanya. Maintindihan naman niya kahit katagalog pa nga i-type mo, di ba? So, all languages na intindihan naman. Right? Yeah, ang pinaka-popular is yung role playing. So, Mm. halimbawa, act like
parang famous book author, ganyan. O kaya Yes. act like a parang multi-million dollar marketer, yung mga ganon. Act Act like I'm like a, CEO, ganon. yeah, act like a very popular inspirational or motivational speaker, yung mga ganon. Create me a ganito. Do not ganyan. Do not put up, do not put words that are very jargon-ish, ganyan, ganyan. Ito yung gusto ko. So, depende yon. So, paano mo i-craft yung mga Oh, words or yung objective na nasa isip mo. Which is yun yung quite mahirap. Kaya kailangan mag-prompt engineering ka pala. yes. All Yes. right. Yun. Thank you Ayan. so much. So let's wrap it up. Let's. Yes, Yeah. ayan. Before we wrap it up, bigyan naman natin ng maraming heart, maraming applause, and celebrate ang coach. Ayan, guest speaker for today, Coach Vanch. Thank you so much for your time today to share everything about AI. I know maiksi yung oras at marami pa kami hindi nalalaman about AI. Ano tawag dito? I-plug po yung Simplify to our Wonder VAs na interested to go in your course din po. I hope may natutunan kayo this afternoon from me. I hope you improve your skills on AI and improve your standing or your ranking sa future of work. Kasi in the near future talaga, pag hindi tayo nag-upskill, nako, mapag-iiwanan tayo. And I'm especially biased sa mga women because syempre, katribo, diba? Syempre, women tayo. We wanted other women to be successful. We wanted other women to be secure in their careers, in their livelihoods, in their business, whatever. So, yan. Gusto natin lahat ng mga babae may trabaho, nabibili yung gusto nila, may time freedom, masaya ang Yes. mga buhay nila, masaya ang love life Women nila, and marunong empowerment. sila sa AI. Yes. All right. Ayun. Thank you so much, Coach. And again, sobrang thankful po kami here in Bain Philippines at lahat ng mga Wonder VAs that you napaunlakan niyo po kami dito. Thank you so much. And Wonder VAs, plug ko na rin yung socials ng Bain Philippines. We have our Facebook. Alam niyo naman yan, yung Instagram, yung TikTok, YouTube, Work at Home by Bain Philippines, LinkedIn as well, and also our Facebook group, Work from Home by Bain Philippines. Kung gusto mong mauna palagi sa mga job posting, sa mga freebies, free webinars like this, mag-join kayo sa community namin, Work from Home by Bain Philippines. And also mag-ingat lang po sa mga scammers, mga posers na gumagaya sa Bain Philippines, especially on TikTok. Mga nagpapanggap na sila po si Bain, wag po tayo i-verify po natin at wag po tayo agad magtitiwala if they message directly sa inyo because wala po kaming Telegram at hindi po namin hihingan yung GCash nyo at yung bank account ninyo. So please verify lang po, pa-like, pa-follow, pa-subscribe at Bain Philippines. So yun lang po. Back to you, Ma'am Glenna. Yes, nabanggit mo yung GCash. Ang hindi na pagbigay ng GCash number sa mga nanalo ay si James Albert. Okay. So, sa may mga challenges naman po sa pag-fill out ng attendance link na shinare ko po dito sa chat box kanina, punta lang po kayo sa Vain Philippines FB page, send us a message with proof na umattend po kayo dito sa AI na ating webinar topic today, and then send us your email and also your full name para may sama po namin kayo sa free certificates na i-send out this coming maximum siguro mga Wednesday. Basta within the week, okay? So, taas po ang kamay. Pag picture taking po tayo, makasama natin si speaker. Ayan.